So mainit na pinag-uusapan ngayon mga idol, itong napakaraming mga pagbabago, development dito sa ating national team na Gilas Pilipinas. At napakaraming mga Gilas fans ang natutuwa sa mga pagbabagong ito. Unang pagbabago na ikinatuwa ng lahat ay ang pagkakapili nga o sabihin natin pagbabalik Gilas nitong si Coach Tim Cone. At siya ang itinalaga nitong SBP bilang permanenteng coach at least 4 to 5 years program para dito sa ating national team. Ikalawa naman sa ikinatuwa ng maraming mga Gilas fans ay ang paglabas ng Gilas lineup para sa paparating na FIBA Asia Cup first window. Marami ang naniniwala na balanse ang pagkakabuo ng lineup na ito. At ang ikatlo naman mga idol na ating pag-uusapan ngayon ay ang pagbabalik Gilas Pilipinas nitong si Noypi, Justin Brownlee. Pero mga idol, bago tayo magpatuloy, kung hindi kalabis ang hilingin sa inyo, pa-arbor naman ng isang like sa video na ito bilang suporta dito sa ating channel. At sa mga bagong kaibigan natin dyan, paki-subscribe naman mga idol. Isama nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated dito sa Maestro Coach TV. So kasabihan ng marami mga idol, all stars are aligned para dito sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ito ang paniniwala ngayon ng maraming mga observers dito sa development ng ating national team. Whereas maraming natutuwa at the same time, excited ang marami kung magiging maganda nga ba ang kalalabasan ng programa at misyon nitong ating Gilas Pilipinas. So mga idol, malaki ang expectation ng napakaraming mga Gilas fans dito sa pagkakatalaga kay Coach Tim Cone bilang nagbabalik coach ng ating Gilas Pilipinas. Napakahalaga ng pagkakatalaga nitong si Coach Tim Cone, lalo na ang pinag-uusapan dito ay ang 4 to 5 years na programa na inilatag nitong samahan ng basketball ng Pilipinas para sa ating national team. So first thing na dapat nating i-assess dito kay Coach Tim Cone ay ang kanyang mataas na trust rating sa maraming mga Gilas fans, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang trust rating na ito ay napakahalaga dahil nagko-convert ito into trust rating also para sa winnability ng ating national team na Gilas Pilipinas. Kagaya kasi ng alam natin mga idol, sa panahon nitong si Coach Chot Reyes, nung siya pa ang head coach ng ating Gilas Pilipinas, ay talaga namang bumagsak ang trust rating ng ating national team sa mata ng maraming mga Gilas fans. And when we talk about trust rating, mga idol, kapansin-pansin na hindi lang mga Gilas fans ang mataas ang pagtitiwala dito kay CTC o Coach Tim Cone. Whereas kapansin-pansin nitong nakaraang mga araw, walang kahirap-hirap na nagpatawag ng mga players itong si Coach Tim Cone para sa pagsisimula ng kanilang ensayo prior to the upcoming first window of FIBA Asia Cup. So on this regard, marami talagang nakapuna na napakataas talaga ng respeto ng paghanga at pagtingin ng mga Gilas players dito kay Coach Tim Cone bilang national coach natin. Kahit walang kaabog-abog, hindi nagdalawang isip ang mga players na ito nung nagsimula ng magpatawag itong si Coach Tim Cone ukol nga sa paghahanda nila dito sa paparating na FIBA Asia Cup. Malayong-malayo ito kung ikukumpara natin sa mga panahon nitong si Coach Chot Reyes. Pasintabi sa mga fans nitong si Coach Chot Reyes. Kasi maraming nakapuna sa panahon niya, para bang ang hirap-hirap makabuo ng lineup itong si Coach Chot Reyes. At maging sa kanilang mga ensayo, hirap na hirap nitong mabuo ang core ng mga players para sa kanilang mga paghahanda sa noon ay pinaghahanda nilang mga international tournaments. I love it, I want some more of it. Ang isa pa nga dyan, mga idol na hindi malilimutan ng maraming mga Gilas fans, kung ang pag-uusapan natin comparison between the trust rating nitong dalawang coaches na ito, itong si Coach Chot Reyes at itong si Coach Tim Cone, ay talagang makikita natin ang pagkakaiba. If you still remember yung issue nitong si Coach Chot Reyes, hirap na hirap niyang madala sa ating national team itong si Kai Sotto, kaya tinawag nga ng ilang pang mga Gilas fans ang issue na yan bilang Gilas Novela. Gilas Novela in the sense na para kang nanonood ng isang soap opera, whereas hindi matapos-tapos ang drama sa loob ng ating Gilas Pilipinas during those period. At hindi rin matapos-tapos ang patutsada noon nitong si Coach Chot Reyes dito kay Kai Sotto. Bagamat alam natin at the end of the day, nakapaglaro din itong si Kai Sotto para sa ating national team. Pero kung ikukumpara natin ngayon, walang kaabog-abog, napakabilis na nag-render ng serbisyo itong si Kai Sotto dito sa panawagan nitong si Coach Tim Cone na nagpapakita lamang ng mataas na respeto at mataas na trust rating para sa American coach na ito. So this is a good sign na magbalik ang interes ng maraming mga players na mag-render ng kanilang serbisyo dito sa ating national team. Local players man yan o mga Phil-Am players. Kasi kung naalala natin mga idol, may mga alingas-ngas tayong mga naririnig noon
na may mga ilang players na nagtatago, mga ilang players na ayaw magbalik ng Gilas Pilipinas. This time around makikita natin mamomotivate ang maraming mga players na magbalik Gilas Pilipinas. Well, pagdating naman sa coaching skill, walang kaduda-duda at sigurado naman ako mga idol, maraming mga Gilas fans ang sasang-ayon na mataas talaga ang coaching skill, ang credential, yung IQ ng isang coach Tim Cone. At napatunayan na niya yan sa maraming mga pagkakataon locally and internationally. Yung pinaka-latest, napatunayan niya kung gaano siya kahusay lalo na sa game adjustment. Nakita natin kung paano siya nag-adjust doon sa laban natin against China, which is supposedly talo na sana ang Pilipinas during that game. Pero nagawan pa ng paraan, nakapag-adjust pa ang isang coach Tim Cone. Sunod naman na bigyan natin ng assessment ay itong pagkakabuo. Itong core lineup ng ating Gilas Pilipinas na lalaban sa paparating na FIBA Asia Cup first window at sa paparating naman na Olympic qualifying tournament. Marami ang mga nagtatanong, kakasaba ang lineup na ito? Meron bang ibubuga ang mga young players na ito kasama ang mga veteranong players? Yan ang ating sasagutin ngayon. Ano yung advantages nitong lineup na ito? Pagdating naman sa age factor ng lineup na ito, napakaganda ng kombinasyon na ginawa nitong si Coach Tim Cone. Nandyan ang mga collegiate, mga batang players, pero nandyan din ang guidance ng mga veteranong players na matagal nang naglalaro dito sa ating Gilas Pilipinas. Malaking bagay na i-expose natin ng maaga itong mga young players natin. Ang ilan ay mga collegiate players. Hindi naman habang panahon, aasa na lang tayo sa ating mga veteran players kagaya nitong sina Junmar Fajardo, sina CJ Perez. Darating ang panahon, manghihina na rin ang mga yan, kaya dapat as early as this, kung long-term program talagang pag-usapan natin, tama itong ginawa nitong si Coach Tim Cone. So heto at tingnan natin ang edad ng mga batang players na ito. Itong si Dwight Ramos, 25 years old. Calvin Oftana, 28 years old. Kai Soto, 21 years old. Itong si AJ Edu, 28 years old. Bagamat lately, according to reports, ay papalitan muna ito nitong si Japet Aguilar habang nagpapagaling sa injury itong si AJ Edu. Ito namang si Carl Tamayo ay 23 years old. Jamie Malonzo, 27 years old. At ito namang si Kevin Kiambao, batang-bata rin sa edad na 22 years old. Take note, ang pinakabata pa rin sa list of players na ito ay itong si Kai Soto at the age of 21 years old. So talagang malaki pa rin talaga ang pag-asa, malaki ang potential pa rin para dito kay Kai Soto. At nandyan din, batang-bata din itong si Kevin Kiambao at the age of 22 years old. Next naman, silipin din natin ang edad ng mga veteranong players dito sa ating national team. Unahin natin itong si Junmar Fajardo at 34 years old. Itong si Scotty Thompson, 30 years old. Chris Newsome, 33 years old. Itong si CJ Perez are 30 years old na ito. Japet Aguilar as a replacement for AJ Edu, 37 years old. Then ito namang si Justin Brownlee bilang naturalized player natin ay meron ng 35 years old. So ang pinakamatanda sa core ng veteran players na ito ay ito namang si Japet Aguilar at the age of 37. Sinusundan nitong si Junmar Fajardo at the age of 34 at ito namang si Justin Brownlee ay meron ng 35 years old. So as we assess itong age factor, itong mga edad ng mga players na ito, masasabi natin maganda yung assessment natin. Maganda yung naging combination dito ng mga players, itong bagong core ng lineup natin dito sa Gilas version na ito dahil marami yung mga young players, mga batang-bata, pero sapat na sapat din yung bilang ng mga veteranong players na gagabay para sa mga batang players natin. Bagamat nandoon pa rin yung kagustuhan natin, yung target natin dito, na sana balang araw dumating yung panahon na lahat yan ay puro mga batang players. Mga batang players na ine-expose natin sa mga games internationally for the future of our national team. Pero kahit ang ibang bansa, hindi naman ganun kabilis ang ginagawa nilang transition. Maraming mga batang players pero paunti-unti, sinisingitan pa rin nila ito ng mga veteranong players hanggang dumating ang punto yung facing na puro mga batang players na, mga magmamature na sila sa loob ng kanilang national team. And we are on the right track dito sa core na ito. In terms of skill and talent naman on every position, masasabi natin okay din ang core ng lineup na ito. Almost complete naman tayo to be honest, from shooting guard up to the center position. Ang medyo nakukulangan lang ang ilang mga Gilas fans ay parang wala tayong legit point guard sa team na ito. Hindi tulad nung araw na meron talaga tayong legit point guard in the person of L.A. Tenorio,
at ito namang si Jimmy Alapag. So yung nakikita natin dito na magiging point guard nitong Gilas Pilipinas ay walang iba kundi itong si Scottie Thompson. Well, that's not surprising dahil mula pa noon hanggang ngayon ay talagang ginagamit nitong si Coach Tim Cone itong si Scottie in multiple positions, from point guard position, shooting guard hanggang sa small forward. So hindi katakataka yun. At napatunayan naman in fairness nitong si Scottie Thompson bagamat technically hindi ito legit point guard pero kaya naman niyang magdala ng bola at kaya niyang mag-execute ng play. Pero higit sa lahat na nakikita nating reason nitong si Coach Tim Cone kaya siguro kampante na siya, kumpiyansa na siya na itong si Scottie Thompson ang gagawin niyang point guard ay dahil gamay na nitong si Scottie ang sistema, ang play nitong si Coach Tim Cone. Kaya't hindi talaga nawawala itong si Scottie sa tuwing ang maghahandle ng isang team ay itong si Coach Tim Cone. Based sa lineup na ito, ang isa sa intangible factor na hindi napapansin ng ilan ay yung tinatawag natin na flexibility. Napakahalaga sa isang international game lalo na sa FIBA na ang mga players, even the big man, ay flexible. Kumbaga, kaya nilang maglaro into multiple positions. Lalong-lalo na sa sistema nitong si Coach Tim Cone, whereas notable itong si Coach Tim Cone sa paggamit ng mga players na flexible sa loob ng court. Dahil ang kanyang sistema, ang kanyang mga play lalo na sa opensa ay pwedeng umiscore ang kahit sino mang mga players. So na-correct natin yung maling sistema natin noon na iilang mga players lang ang pinupuntahan ng opensa sa loob ng ating national team. This time around, flexible ang ating mga players, flexible ang lineup na ito. And when it comes to flexibility, sagana tayo sa mga flexible players sa lineup na ito. Nandyan itong sina Carl Tamayo, Calvin Oftana, Kevin Kiambao at maging itong si AJ Edu na bagamat naglalaro ng 4 at 5 ito, pero maaasahan mo rin ito panakanaka, merong perimeter shooting ito, minsan bonus pa nakaka 3 points pa ang mamang ito. So in terms of flexibility, napakaganda ng core ng lineup na ito. Walang masyadong superstar, but all of these players can fill multiple positions on the court. In terms of height naman ay masasabi natin, average tama lang ang height ng mga pinili na mga players sa ating bagong version ng national team. Bagamat of course accepted natin yan internationally, ay talagang mga malalaki, matatangkad ang mga makakalaban natin dyan. Pero at least kahit papano hindi rin pa iiwan sa height itong mga players na ito. Pero kagaya ng sinabi natin kanina, itong mga players na ito, lalo na ang mga young players na yan, may height sila pero kaya nilang tumakbo at kaya nilang maglaro into multiple positions. So yung assessment natin dyan, kahit papano, down the wire, kaya din nating makipag-match up sa mga bigger opponents. Well, may mga ilan naman tayong naririnig, panakanaka, mga nababasa, na mga negative naman tungkol sa core na ito. Baka sabihin naman ng iba ay puro positive yung sinasabi natin. May nagtanong sa atin, kung ikaw maestro ang papipiliin, sino ang weakest link? Ibig sabihin nung nagtanong, sino ang pinakamahinang player na kung maaari ay palitan nitong si Coach Tim Cone. Well, para sa akin, okay na tong core na ito, pero kung ako'y mapipilitan, ito'y opinion ko lang, mga idol. Kung ako'y mapipilitan na maghanap kung sino sa mga ito ang weakest link o pwede nating palitan, para sa pananaw ko itong si Chris Newsome. Well, ang nakikita lang natin dito na parang weakness nitong si Newsome ay yung kanyang consistency in terms of perimeter shooting, particularly in 3-point shooting. Sa PBA, mas okay pa yung percentage niya. Pero lately, sa mga international tournaments, medyo on and off yung performance sa shooting nitong si Chris Newsome. Pero overall, hindi tayo kontra din dito kay Newsome, dahil lalo na doon sa nagdaang Asian Games. Siguro yun yung nakita dito ni Coach Tim Cone. Napakaganda ng naging performance nitong si Chris Newsome. So marami siyang nagagawang intangible things sa loob ng court, lalo na pagdating sa depensa. So siguro yun yung kinredit dito nitong si Coach Tim Cone, kaya't ipinasok pa rin niya dito sa core ng ating Gilas Pilipinas. And again, baka sabihin ng iba, puro positive yung sinasabi natin dito. On my opinion, how I wish lang naman, ay siguro mas maganda kung meron tayong legit shooter dito sa lineup na ito. But I'm trying to understand the side of Coach Tim Cone. Malamang sa malamang nakita niya itong mga players na ito, kagaya ng sinasabi pa natin kanina, flexible players ang mga ito. Wala man tayong super explosive na mga legit shooters, pero lahat ng mga ito, pati yung mga power forward na yan, small forward na yan, kagaya ni na Calvin Oftana, itong sina Carl Tamayo, lahat yan ay kayang bumato ng tres. So yung nakikita natin dito as our personal assessment lang naman,
makocompensate naman yung kakulangan natin dito ng isang legit shooter. Dahil lalo na ang play nitong si Coach Tim Cone ay malayong malayo sa play nitong si Coach Chot Reyes. Whereas ang play ni Coach Chot Reyes ay dribble drive nga. Yan yung inaatake sa kanya ng maraming mga Gilas fans. Sa dribble drive ay aasa ka lang talaga sa mga penetrators at sa mga shooters. Pero dito sa sistema nitong si Coach Tim Cone, lahat pwedeng umiscore. At ang pinanggagalingan ng score sa sistema sa offensive play nitong si Coach Tim Cone all around the court. Meron sa loob, meron sa labas. So sa nakikita natin, pinili ni Coach Tim Cone ang mga flexible players na kayang tumira sa loob at kayang tumira sa labas. I like it, I love it, I want some more of it. Kung ang pag-uusapan naman natin ay ang naturalized player, kagaya ng alam natin, tuwang-tuwa tayong lahat at nagbalik Gilas Pilipinas itong si Noypi Justin Brownlee. Well, nakikita natin unti-unti na rin nagkakaedad itong si Justin Brownlee. So meron at meron talaga yung age factor. Pero sa nilalaro nitong si Justin Brownlee, yung assessment natin dito, good choice pa rin at the moment itong si Noypi Justin Brownlee bilang ating naturalized player. Dahil hindi mukhang 35 years old yung ipinapakitang laruan nitong si Brownlee. But aside from that, yung hindi nakikita ng marami, yung mga intangible factors na tinatawag natin. Maraming nagagawa itong si Justin Brownlee hindi lang sa opensa, bagamat ang na-highlight lang sa kanya ay yung kanyang opensa. Pero take note, good passer and good playmaker ang isang Justin Brownlee. Pero higit pa dyan na intangible matter ay yung kanyang familiarity sa sistema at sa offensive play nitong si Coach Tim Cone. So napakalaging bagay talaga ang familiarity nitong si Brownlee dito kay Coach Tim Cone. Honestly, wala na tayong panahon kasi at the moment na mag-explore pa ng mga bagong naturalized player, lalo na at medyo gahol na tayo sa panahon. If you still remember, medyo late na rin nag-announce itong SBP ng bagong head coach, late na rin nila binuo ang core of lineup ng ating Gilas Pilipinas. So malaking factor na yung kinuha natin ay ang serbisyo pa rin nitong si Justin Brownlee. Liban dyan ay malaking bagay din na kabisadong-kabisado na rin ni Justin Brownlee ang ating mga local players. So isa yan sa mga ingredients para magkaroon ng chemistry sa mabilis na panahon itong ating Gilas Pilipinas. And most of all na intangible asset nitong si Justin Brownlee ay ang kanyang overall attitude. Yes mga idol, maraming mga import dyan na pwede natin gawing naturalized player. Sabihin natin baka mas magaling pa kay JB, pero pagdating sa pag-ugali, sa overall attitude, ay nagkakaroon tayo ng problema. At yan ay nasaksihan natin sa iba't ibang mga season na ng PBA. Maraming mga import magagaling talaga. Pero ang problema sa kanila, mahilig makipagtalo. Minsan pa nga, mismong coach nakikipag-away. Mahilig makipag-away sa mga kapwa players, sa mga kalabang players. Samantalang itong si Justin Brownlee through the years, napakatagal ng resident import ito ng Barangay Ginebra at nasaksihan natin consistent ang kanyang attitude. At yun ang good point para gawin natin siya as our resident naturalized player dito sa Gilas Pilipinas. Pero yung nakikita natin dito na medyo kulang pa dito sa sinasabing programa na 4 to 5 years nitong SBP inilatag nila sa publiko ay dapat mag-develop sila o magdeklara na sila ng kahalili balang araw nitong si Justin Brownlee. Take note, 35 years old na itong si JB. Sabi ko nga kanina, botong-boto tayo dito kay JB. Lahat ay sang-ayon na magandang ipinapakita niya sa ating national team. Pero pasasaan ba at tatanda din at magiging prone to injury na rin ang isang Justin Brownlee. Kaya dapat as early as this, mag-explore na ng bagong naturalized player na naka-ready ika nga on the back of Justin Brownlee. Ikaw naman idol, ano sa tingin mo? Kakasa na ba? Sapat na ba? Itong core ng lineup natin ngayon para sa paparating na FIBA Asia Cup first window qualifier at maging sa paparating na Olympic qualifier. At kung meron mang papalitan dito sa core ng lineup na ito, sino sa tingin mo ang gusto mong palitan at bakit? I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!